Hello mga Dabarkads! Kumusta na kayo? Nandito naman po ang inyong lingkod, si Mami Travelits. Nandito po ang mga latest na opinion, reaction ko sa mga nangyayari at ito ang aking chika. Punta tayo dito, direct to the point na po tayo tungkol dito uli sa walang kamatayang paghihiwalay ng ni Bea at saka ni Dom. Ngayon, may akong napanood dito kay Dom J. Ruiz, yung pagka-interview niya kay Mayor Bullet at saka kay kay Bong Sontay. Yan. Paririnig ko sa inyo yung part na yung pag-uusap nila tungkol doon sa yun nga na nagkaroon ng problema about doon sa may gumawa ng parang press release letter kaya Nanay Christopher Min. Nakakatuwa, di ba? Si Nanay Christopher Min, pagka sa showbiz na inaabangan na namin yan kung ano yung mga latest, kung napili namin reaksyonan. Ang naging ngayon baliktad. Yung tagapaghatid ng mga balita, chika, showbiz, happenings, siya ngayon ang aming topic at nire-reaksyonan. Ganon din sa mga taong akala niya napagkamalan siya, nasa kanya nagsimula lahat yung mga bagamat tinakil niya, 'di ba? Tinakil talaga niya yung Dom at saka Bea, mga ilang araw 'yan. Normal naman 'yun eh. Kaya nga pati nga yung mga TVJ defender na nabanggit din niya, nabati din niya, na shoutout din niya na syempre TVJ defender din siya dahil syempre saan pa ba naman kami kakampi kundi dun sa tama. Ganun talaga yun. Sa isang istorya, merong dalawang sides yan. Meron naman tama na ginagawa nilang mali. 'Di ba? Kasi iba mali na, gusto naman nilang itama. So, sa aking reaction, ito iparinig ko sa inyo. Clippings lang naman at disclaimer naman to doon kay Sir J. Ruiz sa pag-interview niya doon sa dalawa. Okay, pakinggan natin. Ngayon ng marami dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque ang naugot na kasalan nila. At syempre, papakilala natin itong dalawang kaibigan natin. Walang iba po, hindi si Mayor Bullet Alusos at si dating Congressman Bong Sontay. Thank you very much for inviting us here. Salamat din sa pag-imbita dito sa inyong napakagandang gallery and coffee shop, no? We'd both like to say thank you for giving us a platform na pwede ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin din sa mga tao. Ito kasi yung mga araw, viral po yung sa social media at sa mga vlogs, ito nga pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. Paano niya ba nakilala si Dominic Roque? Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin, no? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmamotor, nagkakarera kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses, nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami, no? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's, anyways, it's a good time also to clarify things, no? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, Jay, alam mo, tama sinabi ni Mayor Bullet. Matagal na kaming magbabarkada. Kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at masasaya kaming magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag namin Euro Monkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza, and some other people, sila Doc Yapi, sila Emil Pano, belongs. Dahil pare-pareho, we both share similar taste, similar passions, and of course, yung love for riding motorcycles. Throughout the years, lagi kaming magkakasama. At alam mo, sa barkadahan, andyan din yung pagnanais mo na diyan din kayo magtutulungan eh. And in fact,
siguro itong issue kung sana nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko dahil sa pagnanais namin na matulungan yung mga kaibigan namin. Sugar daddy ka raw. Pangit naman. Ang pangit naman. Binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay. Okay. Ay, clarify ko lang, no? O nga, Daddy Bullet. Dati na natin. Bakla na ako, matanda pa. Ano ba naman yan? Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. And, syempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, syempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Diba? So, sana naman, itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom. Kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin. But at some point, no, kailangan talaga tumigil. And I think these people have to also be reprimanded. No? Kailangan may consequences din yung may batas tayo eh. O back then, Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang provided na ayusin niya. So inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin. Kasi sira-sira na rin siya. Tumutuklap na yung sahig. Pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako content. No? So, he was already staying there for almost 3 years eh. Matagal na rin eh. So, ngayon... Ma-clarify, no? May proof ka ba na talagang binabayaran mo? Oo naman, oo. Pinadala ko sa yung text eh. Inaano ko siya eh. Pare, bayaran mo na yung utang ko. The place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibang... Kasi wala namang kumapit. Yun na nga. Hiram mo lang Yun sa na nga. kaibigan. Hindi, pinapabayad ko sa kanya. Hindi yung pinahiram. Oo. Hindi ko na siya binahay Clarify lang Kailangan, pati damit ko kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Hindi pwedeng... Iba naman ba to sa issue? Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations mo. Ngayon naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolinahan. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth kung talagang itong mga sinasabi natin mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito madaling malaman naman eh. Pero siyempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan eh. Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati eh. So because mahilig rin siyang sa motorsports, nung nagkaroon ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ng Vios Cup. Okay. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team, to put a team doon sa karera na yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung niyan, meron kaming professional driver, tapos nung kumuha rin kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So doon si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. So, hindi lang ngayon yan eh, kung talagang, sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na
He's present doon sa yung contract signing na yon was yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos doon may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Kaya ako nung una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ang kukunin kong endorser dahil sikat na rin Kailan? Hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out? Wala. Walang Talagang demolition job. I hope na because of this, magkakapangil na yung batas and we will do, or I will do some legal actions against this. Ayan, di ba malinaw naman na in-explain naman nila. Minsan ginagawa nga naman nilang katatawanan na lang. Pero syempre dahil lang gusto nila may pamilya din naman daw sila naaapektuhan, may anak sila. Nasa sa kanila na yon kung saan aabot yon. Pero sila na rin ang may sabi na kung maaayos, aayusin. So ano ang paraan para maayos? Di mag-usap. 'Di ba? Yung kailangan sila na lang, hindi naman kailangan may picture taking pa kasi na magkakagrupo sila. Yung picture kasi madaling bigyan ng kahulugan yan iba't ibang kahulugan na magkakasama kayo. Tulad noon, kung di pa nangyari yan, di naman alam ng mga tao na magkakabarkada pala kayo doon sa inyong grupo na parang 17 yata sila. Magbabarkada sila since then. So, hindi pa naghiwalay yung dalawa, hindi natin malalaman na magkakaibigan pala sila. At si pala isang attorney din, si Yongbong Suntay. Ngayon, siyempre nag-uusap-usap yan, magdadamayan sila mga magkakaibigan, pero doon pa rin yung pasya. Hindi natin masabi dahil siyempre merong mga nag-uudyok dahil nga naman parang naapi yung kanilang kaibigan. Meron din mga advisor yung mga yan. So, abangan na lang natin kung saan naabot tong usapin na to. Pero the best, opinion ko bilang citizen, nakikita naman natin na kung ano yung nangyayari, di ba? Mas maganda yung nag-uusap at walang nag-aaway. Kung dumating man sa puntong merong ganong alitan, pag-usapan, si babae naman nananahimik, kahit naman kasi si Lolit Solis, di ba, nung nagkaroon sila ng tampuhan noon, di ba, kahit anong gawin niya kay Bea, si Bea hindi sumasagot, hindi siya gumaganti. Actually, itong si Dom, hindi ng ko sa kanya, hindi rin siya masyadong nagsasalita. Yun ay kanilang problema at sila na rin ang nakakaalam kung ano talaga ang dapat nilang gawin. Mag-research din naman tayo paminsan-minsan. Pero ako, nagre-react lang ako dito sa mga napapanood ko dahil ang aking nire-reaction na yung mga tao talagang involved na hindi gumagawa ng sarili nilang usapin. Kaya lang naman sila gumawa ng reaction dahil meron ko silang gustong liwanagin. So, totoo naman yun sinabi ni BJ na talagang kanya yon. Pero syempre, hanap buhay yun Katulad ng nakaraang vlog ko na ipinaliwanag ko talaga na kung meron kang property, paupahan mo para kumita ka. 'Di ba? So, abangan na lang din natin kung ano yung susunod na kabanata. Okay? Ang ganda na lang aking may paglilingkod. Ito, si Mami Travelits na naglilingkod sa inyo. #ito ang chika. Bye! Don't forget to subscribe.